Good afternoon, group members. Ayan. Sa solar group naman ako mag-post. So, nakapaalang ako kasi biglaan may naisip lang ako. Sa panahon ngayon na ang energy ay nanganganib na, pataas ng pataas ang presyo ng krudo, ng gasolina, and maaaring magkaroon ng rotational brownout or blackouts. Tapos meron pang mga tawag dito, crisis kung saan tumataas lahat kasi nga gasolina ang unang nagdidictate pagka tataas or bababa ang presyo ng mga bilihin dahil sa transportation, mahal. So, naisip kong buhayin tong luma. Actually, ito ay hindi ko nire-recommend gamitin para sa mga sensitive electronics katulad ng computer or ng mga demotor na appliances kasi hindi siya pure sine wave. So, square wave siya. Ayoko gamitin yung term na modified kasi wala naman talagang ganun. It's either sine wave or square wave lang. Ibig sabihin ng square, may kanto. Kaya nga square. Or yung sine wave kasi, sinusoidal. Ibig sabihin, up and down na pakurba. So, smooth. Ano siya, yan. Yung logo ng Sony Vaio. Ano yan eh. Square, sine wave yun, Sony Vaio na logo. Input output I/O, Sony volt ampere input output Vaio. Ayan. Sine wave yun. So, ayan, bubuhayan natin to. May nakita akong post na kung paano daw buhayin yung mga ganito kasi ayaw mag-on. Ito wala ng battery to. Tinanggal ko na yung lead acid battery niya kasi ang problema sa lead acid battery pag tumagal nagko-corrode. So para maiwasan yung corrosion ng terminals niya sa loob tsaka yung inverter niya na nasa loob, tinanggal ko na lang. So naka-patch cord ako, ano. Dito ko na siya dinaan, positive and negative wire. Ito ay rated for 150 amperes. So, saan to magandang gamitin? Yung mga inverter na ganito. Pwede to sa mga ilaw, tsaka yung mga resistive loads like yung bumbilyang makaluma, hindi LED. Pwede rin LED pero baka masira niya yung IC or yung integrated circuit na nasa loob ng bulb ng bumbilya na yun. So, useful to kasi meron siyang yung USB. Pwede ko rin to gamitin sa mga non-sensitive na bigla ang kailangan mo lang i-power on. So, useful pa rin naman. Di ko naman sinasabi na wala na to, basura na to. Kasi sa panahon talaga ngayon, all of the electrical power na pwede mong magamit ay mahalaga. Hindi po tayo nagsasayang, hindi po tayo nagyayabang, nagsasayang tayo ng commodity, ng precious energy. Kumbaga, kung makaka-harness ka naman ng energy, why not? Gamitin mo yan. So, hindi po ako katulad ng iba na, pangit yan kasi ganito yan, dapat ganito yan, nakakasira ng ganito yan. Ine-educate. Instead na maging ganun sa tao, i-educate mo na lang sila kung ano yung best na gawin. So, ito, ilalagay ko to doon sa setup, yung existing setup ko ngayon na nasa labas. Ito na naman, wala na. Ganito talaga pag walang magawa eh. So parang yan itatap ko lang siya. Ito,
Alam ko positive tong orange eh. Ipit lang natin. No, wala nang arte-arte to. Hindi naman tayo maarte. Hindi katulad ng iba. Mga yayamanin yun, kaya ganun na lang magsisiarte yung mga yun. Palibhasa, may mga pera, kaya kung makapag-recommend, akala mo naman kaya ng lahat. Hindi po ako ganun. Pangmasa po ako. Although meron akong binayayaan ako nito, syempre. Pero kita nyo naman, bihira ko naman siya gamitin. Ayan o, nag-on na siya. Teka nga. Tanggalin ko muna. Pasok ko muna tong hirap ng isang kamay lang. Yun, expired na. So hindi ko siya inaartehan kung ano yung... Yan, nag-on na siya. Try kong ano, AC. Ang hirap niya i-on. Ito problema dito eh, matagal siya mag-power on. Kailangan huhulihin mo siya kasi luma na eh. Yan o, pag nag-on yung backlight, teka. Oh, yun. Ay. Yun. Parang ano eh, meron siyang something doon sa power niya na ayan. Kita ba? Focus. So ayan, naka-on na yung AC niya. Lagyan ko siya ng DC. AC. Ayan. Naka-on parehas AC tsaka labo. Naka-on parehas AC tsaka DC. So kasi meron akong ito. Papailawin ko lang to. Gamit yung meron pa nga ako dito LED din to eh, oh. LED din yan. Pwede ka rin yan gamitin siya. 12 volts naman yan. Ito lang, gusto kong pailawin. Para pag gabi, ka-plug lang siya dyan. Saan ko ba pwede ilagay ito? Ayan, hook. May hook pala dito. Tama-tama. Yun o. Yun o. Sabi ko sa inyo eh, pangmasa ako eh. Hindi po ako mayaman, hindi po ako nag-endorse kung ano yung magagamit ng mamamayan natin sa panahon ngayon. Go ako dun, push ako dun. Ayan. Yun. Very good. Very good yan. Oh, diba? Ngayon, pwede ko na siya i-plug dito. Oh, diba? Panalo. Nakapatong lang yan. Mamaya i-move ko na lang siya dun. Pero
Mandar na ba? Uy, wala pa. Yun. O, yan o. So, charging na siya. Hayaan mo muna natin mag-charge. O. Diba? Useful naman. So, hindi kailangan ibasura. Magagamit at magagamit. Pwede pa mag-charge ng mga power bank dyan. Although si Kings naman meron. Meron din naman, USB si Kings. Pero, ayan. Meron din naman USB si Kings. Pero hindi ko naman siya ginagamit. Eto. Okay na yan. Pwede na. May USB na siya. Working ba to? Kunin ko nga yung pan-testing ko. Saan na yun? Ako, hindi ko na alam kung nasaan na. Ako. Ayun. Ito. Pan-testing. Tingnan natin kung nag-work pa. O, diba? Yun lang, tumalon, basag. Tapos nag-iba na yung readout, no? Nakalog kasi. 208 lang, oh. Grabe. Baba, ah. Wala sa 220, ah. Oh, wala sa 220. Sira na kaya to? Kaya tayo dyan. Kuha tayo ng mas magandang tester. Yung reliable. Mahirap mag-test ng ng hindi reliable. Always use proper testers. Mahirap mag-test ng pachamba-chamba lang. Okay. Testing. Volts. AC. Volts AC. Oh. 235 siya. So 235 siya. Kita nyo? Mali yung nabagsak ko kasi. Sabi na nga ba nakalog yung trimmer na to. Tingnan nga natin dito sa 220. Oh, 230 volts siya. Hindi siya reliable, di ba? Dito kay Peito. 224 kay Peito. Pero pagdating doon, pagdating dito, 208, 207. Ouch. Diba? Ang laking difference. So always use the proper equipment. 237 yan. Don't worry. Kung gagamitin ko si clamp meter,
237 naman siya. Aray ko. Ayan, 14.6 na ako. 14.5 kay Payto. 14.6 yung battery. So yan, hayaan muna natin tong mag-charge. Yun lang. Share lang. Bye.